Nako, ay matindi ho ito. Habang nagwawala ho, nagagalit sa loob ng Senado, itong si Boy Kuryente Marcoleta ay biglang inupakan ho nitong si Senador Tito Soto at nitong si Senador Lacson Sapol. Ay yari ho ito, hindi na nakapalag kahit pumapalag-palag. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto ho, talagang matinding galit pagwawala ho dito ni Boy Kuryente Marcoleta dahil pinipilit ni Marcoleta na papirmahin sa isang dokumento nang nakasaad ay kalukuhan. Si Marcoleta ho, ang ginagawa, pinipilit papirmahin itong si Senate President Tito Soto sa isang papel dokumento na illegal, kalukuhan. Ay bigla akong inupakan ni Senador Tito Soto. Sapol, pumapalag-palag, nagkikisay-kisay pa Isang like ko sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Hindi ko na ho patatagalin. Dito ako natatawa nagsisiga-siga itong si Boy Kuryente Marcoleta. Kahit ito ang kanyang sinapit, mga kaibigan. Sapol na sapol. Mahilig magwala. Ito ba ay maglalasing na senador na ito? Dahil laging nagwawala, laging may kaaway ito po. Kasi tungkol kay former Blue Ribbon Chairman Rodante Marcoleta. Nakita mo ba yan? Oo, yes. Kasi I understand, sir, na kayo po pala ay tumanggi na i-sign yung request din ni Senator Rodante Marcoleta para isa-ilalim sa Witness Protection Program sina Curly at saka si Sara Diskaya. Pakipaliwanag nga po ito, sir. Ano po yung wisdom? Una sa lahat, nung binigay sa akin yan ng Lunes ng gabi, nung ako na yung Senate President, may Blue Ribbon na alam ko na magkakaroon ng change sa Blue Ribbon kinabukasan. So gusto ko. Ayan, pakinggan po natin itong importanteng mahalaga na paliwanag po ng ating bagong Senate President tungkol dito sa ginagawang pagwawala, kalukuhan nitong si Boy Kuryente Marcoleta. Importanteng mahalaga pong malaman natin ito na tayo ay talagang kung hindi tayo magsusuri kahit hindi po abogado. Kasi pinagyayabang nitong si Boy Kuryente, abogado siya Ang akala siguro ay porque hindi abogado, itong si Senador Tito Soto ay maluluko niya katulad ng mga panluluko niya dito sa kanyang mga tagasunod na didilis at kapwa senador. Magsuri kayo, hindi lahat po ng isda ay nasa dagat at hindi lahat ng abogado ay abogado. Mayroon pong abogado. Sino naman yung abogado? Kilala niyo yan. Abogado na yan. Ito. I-konsulta muna yung Blue Ribbon, lalo na si Senator Lacson. Not member naman siya ng Blue Ribbon. Hindi lang basta siya kakukonsulta ko. Member siya at siya yung magiging chairman kinabukasan. So gusto ko muna tanungin. Ang sinabi ko, doon bago sila magpapima, teka muna, pwede kong konsultahin ko muna yan. Bukas natin pag-usapan yan. Yun ang sinabi ko sa nagdala rito. Isa yun. Pangalawa, kinabukasan, nakita ko, sabi ko, pag-aaralan muna kinabukasan, nakita ko yung statement ni DOJ Secretary. Tama itong sinasabi ni Senate President Tito Soto. Huwag niyo pong kaligtaan panoorin itong kasunod niyan sasabihin. Ito po ay sa legal na paraan. Ito ho. Dapat malaman mo ito. Boy Kuryente Marcoleta, abogado ka pa naman pero hindi mo ito nalalaman. Itong susunod na sasabihin nitong Senador Tito Soto. Itanin mo ito sa iyong utak, Boy Kuryente Marcoleta. Ito. Boying Remulla. Sa kanya naka-address yung sulat. Ang sinasabi ni Boying, hindi lang press release, siya mismo yung in-interview. Hindi ko alam kung kayo yung nag-interview. Sabi niya,
You don't walk off laughing at our system because you inflict yourself going away with the crime. Diba? Tapos, you won't give it back to the state. Diba? Tapos sinabi niya na we have to follow the established principles regarding the offer of the couple to be state witness. Nako. Alam mo ba yun? Naiintindihan mo ba yun? Boy Currente Marcoleta. Hindi mo siguro naiintindihan yan. Kaya hindi mo nalalaman. Kaya dapat kang makinig dito sa sasabihin pa ni Senador Tito Soto. Ito. Kailangan pala, para mag-state witness ka, pag ganito ang issue, ibalik mo muna lahat ng ninakaw mo. Diba? Umamin ka, ninakaw mo, balik mo lahat ng ginakaw mo, at tapos yung testimony mo, kailangan kompleto. Hindi kalahati. Yung mga binabanggit ni Diskaya, at saka yung mga sinabi niya rito sa hearing sa Senado, iba mga sinabi niya sa House. Pagkatapos hindi kumpleto. Meron siya mga binanggit ng mga congressman, lahat ng congressman binanggit niya na kung sino-sino. Pagkatapos yung mga kasosyo niya at saka yung mga ibang mga politiko na kakilala niya or may nangyari or merong report na kasama nila, hindi niya binanggit. Ngayon, umaangal nga yung mga congressman, basta na lang daw sila. Diyos mio, mahabagin. Ano bang nangyayari dito sa kay Boy Currente Marcoleta? Mga kaibigan, hindi naman po tayo nagmamarunong. Dahil hindi naman tayo abogado. Kahit hindi po tayo abogado, natututo po tayo sa pamamagitan po ng pagre-research. At syempre sa pakikinig ko. At pagbabasa, pakikinig, pagsaliksik sa mga ika nga po'y mayroon pong utak na abogado na patungo po sa katotohanan. Ay ito pong abogadong si Boy Currente Marcoleta ay abogado po itong patungo sa walang katotohanan. Mantakin nyo kung ito ay matino ang pag-iisip na lang kahit hindi isang abogado. Magagawa ba nito ng isang Diskaya ay pinipilit na papirmahin itong si Senador Tito Soto para maging state witness? Aba, anak ng katakot-takot. Ay napakalayo sa katotohanan nito. Sa ngayon pong usapin para maging state witness. Ay doon na lang ho sa batayan qualification. Babanggit po tayo ng isang batayan qualification para maging isang state witness. Katulad na Diskaya na tungkol sa pagnanakaw allegedly ng pera ng taong bayan sa pamamagitan ng Ghost Project ng blood control. Dito na lang ho sa batayan na dapat isauli muna ang pera allegedly na ninakaw niya. Isauli sa gobyerno at aminin niya, mga kaibigan, na ginawa nyo ito. Yan ba ay nagawa ni Diskaya? Ang tanong ko sa iyo, Boy Currente Marcoleta, yan bang nasabi na dapat batayan para maging qualified na state witness? Ito si Diskaya na isauli ang pera at dapat umamin. Yan ba ay naisauli na? Doon pa lang ho, pero maraming batayan pa Sa isang batayan pa lang ho, ay hindi papasa. Sa isang qualification ay hindi papasa para maging state witness. Napakalayo sa katotohanan. Bakit mo pilit na ipipilit papirmahin na dapat maging state witness? Ito si Diskaya. Dahil ba pinoprotektahan mo at marami kang pinoprotektahan? Dahil ba sa iyong hidden agenda, Boy Currente Marcoleta? Naku, kinulang tayo sa oras, mga kaibigan. Bigyan natin parto ito. Isang like ko sa video na ito. Pasensya na, kinulang tayo sa oras. Parto, mga kaibigan, mas matindi pa ang ibabahagi ko sa inyo. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.